bagay na kailangan po ng mga Kristiyan. Right, so kanina ay nabasa na po natin yung ating text. It is a pair of series sa Exodus chapter 4 verse 1 hanggang verse 5, and let me read to you in Tagalog. Okay, so please open the Bible in Exodus chapter 4 verse 1 hanggang verse 5, and I hope na ang tanong ng ating Panginoon kay Moises, what is in your hand? Ano yung tangan-tangan mo ng Biblia ay ng kamay mo? I hope it's the Bible. Sa gabi pong ito ay Biblia ang hawak po natin. Right? So, basahin po natin sa Tagalog. At si verse 1, at si Moises ay sumagot at nagsabi, "Datapwat narito, hindi nila paniniwalaan ako ni bibinggin ang aking tinig, sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo." At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ano iyong nasa kamay? Ano iyang nasa iyong kamay?" At kanyang sinabi, "Isang tungkod." At kanyang sinabi, "Ihagis mo sa lupa." At kanyang hinihagis sa lupa at naging isang ahas. At si Moises ay tumakas sa harap ng ahas. And the Lord, verse 4, at sinabi ng Panginoon kay Moses, "Iunat mo ang iyong kamay at sunggaban mo sa buntot." At kanyang inunat ang kanyang kamay at kanyang hinawakan at naging isang tungkod sa kanyang kamay. Verse 5, upang sila'y maniwala na ang Diyos, ang iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob na nagpakita sa iyo. Tayo po ay sandaling manalangin. Kami po, Diyos, ay muling nagpapasalamat sa iyong katakilaan sa gabi pong ito. Salamat po muli sa kapahayagan ng iyong banal na salita na aming mapapakinggan. Alam po namin, Lord, na maraming ibig sabihin, maraming mensahe na nararapat para sa bawat isa po sa amin. Kaya, O Diyos, hayaan niyo po na ma-enjoy po namin ang mga katotohanan po ito sa tulong ng banal na Espiritu. Maraming salamat po muli at pagpaumanhin mo po, O Diyos, ang lahat ng aming mga pag-uulang, kasalanan man, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, so dito sa ating passages na binasa or text na binasa ay umiikot lamang po dito patungkol sa panawagan kay Moses bilang isang deliverer ng Israel. Tandaan po natin, he is more than, I think, 80 years old and he is a fugitive. No? Takas po siya from Egypt. Nandun po sa Exodus chapter 2, verse 11-15. Nandun po yung context po nun. So it means, nabubuhay po siya sa kanyang tawag nito, biyanan na si Jethro. At siya po ay ginawa po siyang tagapastol ng tupa during that time. So dito, kung titignan po natin, ay hindi siya nararapat maging minister, kung titignan po natin, ng Diyos. Dahil sa kanyang kalalagayan, no? Sa isip natin, ay hindi siya qualified or hindi siya nararapat na maging minister. So, nung dumating ang panawagan sa kanya, tulad ng pinag-aralan natin nung last Sunday, ay marami po siyang excuses na ibinigay, right? Para siya ay makatakas sa panawagan pong ito. At napag-aralan po natin sa Exodus chapter 3, verse 11 hanggang verse 12. Ito yung mga kadahilanan. Ito yung kanyang mga excuses, di ba? Kapag ganito, ang Kristiyano, maraming excuses, of course, ay lalagpasan natin po siya, no? So, ibig sabihin, hindi po siya seryoso. So, ito yung mga excuses na binanggit po niya
para lang makatakas po siya. Number one, he doesn't feel worthy. Hindi daw siya karapat-dapat. Doon sa binasa po natin, 11 verse 12, chapter 3. And he doesn't even know God's name. Kaya nga binigay sa kanya yung pangalan ng Diyos. Nandun po sa record in chapter 3, verse 13 to 14. And also, ay hindi daw siya paniniwalaan ng mga tao. In chapter 4, verse 1 to 9, andun din po yung record. At higit sa lahat, ay hindi daw siya magaling magsalita. At he is not in good words. Nandun din po siya sa chapter 4, verse 10 to 12. And sabi niya, magpadala ka na lang ng iba. Send another. Alright, and doon din po sa chapter verse 13, 17 ng chapter 4. So, ibig sabihin, lahat ng mga ito ay excuses po ni Moises ay after all, ay ginawa niya pa rin kung ano yung sinabi po ng Diyos. Diba? Nandun din po sa record ng chapter 4, verse 18 to 31. Right, so sa gitna ng kanilang pag-uusap, ay tinanong siya ng Diyos. Right? Sa ating text in verse 2, at tinanong siya ng isang tanong. Okay? At matatagpuan po yun in verse 2 sa ating text. At yung ating titignan kung ano yung tanong at ano din po yung sagot. Kasi mahalaga po ito sa buhay bilang isang mananampalataya, right? Kaya nga tayo lagi nagtatanong at naghihintay po tayo ng sagot. Kaya napakahalaga po ito. Very simple lang naman yung tanong di ba? Anong tanong ng Lord sa Kanya? Ano yung nasa kamay mo? Biblia ba? Cellphone ba? Habang nandito ka sa simbahan? Or whatever, no? Ang dala-dala mo. Pero sabi ni Moses, ang sagot niya, rod. No? Sa King James, rod kasi. No? Pero sa ibang version, staff. Okay? Aros pares lang yun. Right? Pero, sabihin, simpleng sagot din. No? So, ibig lang sabihin, no? Yung rod ay tinatawag na staff. Ito kasi yung shepherd staff. No? Ito yung mga pamalo ng mga paskol. So, ibig lang sabihin, kung titignan po natin, sa kamay ni Moises, it's just only a dry stick. Patay. No? Walang buhay. Okay? At ano, para sa kanya yun. Okay? Walang halaga para sa kanya, pero sa mata ng Diyos ay mahalaga. Much more than yung iniisip ni Moises. No? Walang halaga po yun. Pero, again, no? Tignan po natin kung ano ang ibig sabihin sa kapanahonan po natin as we do and take time to look ourselves. Kung ano ang ibig sabihin ito sa dala-dala po ng ating mga kamay. Right? Tandaan po natin, God will use that things na tangan-tangan mo for His glory. Kaya akala ni Moses, ano lang po yun. Pero dito makikita po natin ang kanyang, yung hawak-hawak po niya na rod or staff, ay makikita po natin ang tatlong bagay about his personality, problem, and potential na siya ay sa kanyang kalalagayan. So, tandaan po natin, God desires to use the things, no? Gagamitin po ng Diyos anumang bagay na dala-dala po at hawak-hawak po ng mga kamay po natin. Kaya ating pag-aaralan, that's mean, yung Moses rod or sa atin, anuman yung hawak-hawak po natin, still God will use it. No? Just to give it to God. Binigay niya sa Diyos eh. Kung hindi niya binigay yun, ay mananatiling stick lang yun. Kumbaga sa just ordinary uses lang. Para lang sa, siyempre, sabi ko nga, para sa kanyang personalidad, problema, at potentiality. Now, yung verse 2, makikita po natin yung kanyang personality. Ibig sabihin, dito nakasalalay sa personalidad po ni Moises sa kanyang tangan-tangan na staff. So,
kaya nung sumagot po si Moises, ano yung hawak mo? Ang sabi ng Lord sa kanya ay wala lang, it's a piece of rod or staff or a shepherd's staff. So kung titignan po natin, kasi may mga sukat-sukat din kasi kapag ganyan, hindi lang basta-basta puputol ka ng isang haba ng kawayan, yung gagawin mong haba mo. So, ibig sabihin, mga 6 feet ang haba po nito. Okay, so ibig sabihin, maraming variety ang paggamit po ng staff or rod. Maraming variety. So, kapag meron ka nun, ay talagang maraming magagamit po yun, no? So, madalang salita, bakit gumamit po si Moises ng rod o staff ay para gamitin sa kanyang guide. Siguro matanda na or medyo mahina ng lumakad kaya kailangan niya ng tungkod. So, ibig sabihin, pang tungkod din po yun. Pero bilang shepherd kasi siya yung tagapastol ng pag-aari ng kanyang biyanan. Right? Imagine from the king, training po siya as bilang kapalit ni Paro, pero dumating siya sa ganung pagkakataon. So ang kayamanan lang po niya, it's about a piece of dead stick. Yun lang po yung kayamanan po niya, pero again, bilang isang shepherd, ay malaki ang tulong po sa kanya po ito because it was used to support the shepherd. And ito rin ay nakakatulong sa kanya para umakyat at bumaba sa bundok. Kasi yun doon siya malapit Kaya kailangan po niya ng pang-alalay para makakyat po siya sa bundok. And hindi lamang po yun, kundi para mabantayan po niya ang kanyang mga tupa. It was used to defend the flock against the attack of wild animals and others who threatened the flock. So Moses depended on that rod. Nakasalalay ang kanyang pag-asa doon sa rod pong yun, sa kanyang buhay, every day in his life. Kaya nakasalalay po sa kanya yung rod pong yun dahil doon siya nagdidepende. So, ibig lang sabihin, itong rod pong ito, nagpapakita lamang na si Moises ay isang pastol o shepherd. Kaya kapag nakita siya ng tao, alam na nila kung ano ang trabaho po niya dahil hawak-hawak niya yung staff na yun. Kaya immediately, people know him, who he was. Kilala na po siya. At hindi lamang po yun, ang patpat po yun, patpat niya, or staff or whatever, ay yun lang yung pag-aari niya kasi tumakas po siya. Imagine ang kanyang pag-aari, yun lang staff. Napaka-poor naman ni Moises, samantalang galing po siya, Okay? So, kasi wala siya. Kahit isa man lang tupa, wala siyang pag-aari dahil shepherd nga lang po siya because those shepherds belong to his father-in-law, si Jethro po yun. So, wala po siyang pag-aari, kundi yung rod lang po yun. So, it means it presented his life, yung identity at ang kanyang kinabubuhay. Yan po si Moses. So, it means for us, it was a reminder, constant reminder that Moses, dun sa pagkakataon po yun, ay hindi pa niya narating yung to the fullest potential na siya ay gagamitin po ng Diyos. After 40 years, ay God moved to move her life para lang gamitin po siya para sa mga tao ng Diyos. Ito yung mga Israel. So, kung titingnan po natin, ay tumakas nga siya. Kaya wala siyang nadala. Fugitive nga fugitive. Kaya wala siyang nadala. At siguro yung staff na yun, maaaring kinuha niya sa bundok. So, during that time, kung titingnan po natin, parang I wasted my life, sabi ni Moises.
Okay? Ibig sabihin, walang oportunidad para sa kanya. Okay? So, that time, ay hindi lamang po siya ay a shepherd, kundi alam natin na ng Diyos ay talagang hinahanda na po siya. No? Kasi ginagamit ng Diyos ang tao, Kristiyano, kapag dumaan sa mga ganung bagay. Marunong siyang mag-alaga sa mga shepherd. Okay? Siguro, sa kanya, ay isipin niya, wala akong kwenta kasi ito lang stick lang ang aking hawak-hawak. Right? So, most of us also, ganun din po ang sinasabi po natin sa buhay po natin. Of course, sa mga tangan-tangan po natin ay because some of our hand, hawak po natin yung mga bagay po yan, sometimes ay masasabi po natin that some of them are good and some of them are evil. So, kung titignan po natin, hindi ko actually sinasabi ko na yung hawak mo, no, sa ngayon, of course, siyempre Bible, pero kung titignan po natin, hindi po yun, no? Ang tinitignan po natin po dito, somewhere kung saan meron po tayo na hindi natin naibibigay sa Panginoon. No? What are those? Right? Those past sin, no? Yung mga hidden sin, right? Or pit sin, no? Yung inaalagaan po natin na kasalanan or some hard feelings over people. No? Yun yung sinasabi ko na what is in your hand. No? Ito yung meron sa atin kung saan ay nakakapagpigil sa buhay Kristiyano. Kaya minsan ay naiisip po natin, bakit kaya hindi ako ginagamit ng Lord? No? Sunday by Sunday, nag-a-attend naman ako, ma-attend ba ako ng Berean or somewhere, ay bakit ganun? No? So, ibig sabihin, there is something that you are holding in your hands. No? Ito yung mga bagay na nakakapag-bigay po sa atin para hindi tayo magamit po ng ating Panginoon. Especially those unforgiveness, sorrows of life, feeling inadequacy. Marami. Ito yung mga bagay na hawak-hawak po natin. Right? Yung mga abilidad po natin, yung mga accomplishment po natin, na ipinagmamalaki po natin, sometimes yan din po ang pumipigil para tayo po ay totally paggamit po ng Diyos. So, ibig sabihin, all of these things, they are good or bad, ay ipinapakita lang at ina-identify lang po tayo bilang mga Kristiyano na sometimes ito po yung kumukontrol sa buhay po natin. Right? Kaya hindi po natin naikaila po yun. Kung ano yung tangan mo, kung ano yung natapos mo, kung ano yung ina-assume mo, kung ano yung pinukurso mo, yan yung nagpapakita ng personality mo. At yan po yung kumukontrol sa buhay po natin. So, ibig sabihin, we are dependent on the things na hawak-hawak po natin sa ating mga kamay. Right? At sasabihin po natin na hindi po tayo mabubuhay kung wala po yung mga tangan-tangan po natin. No? So, ibig sabihin, they become an integral part of our lives. Okay? Like a shepherd, no? Na si Moises ay talagang nananangan lang po siya doon sa staff. So, katulad din po natin, we lean on the things that we hold in our hands. Okay? Doon makikita ang personality mo. Okay? Kung yang hawak-hawak mo ay iyong tinatanganan. Okay? Ibig lang sabihin, nananangan po tayo sa mga bagay na hawak-hawak po natin sa mga kamay po natin. What are those? Our past, our problems, grudges, abilities, and talents. No? Ibig sabihin, ang Kristiyano nabubuhay sa mga ganitong bagay
para ma-identify ka kung sino ka. Otherwise, ang sabi ng Bible, we should be like Christ-like. Yan po, dapat ang identity po natin. Hindi yung mga bagay na tinatanganan po natin. Okay? So, sometimes, we look some things na hawak-hawak po natin at naniniwala po tayo na ito po ay magbibigay po ng kabutihan po sa atin. Pero tandaan po natin, if you ready to give it, no? Ang sabi ng Lord, ng Diyos kay Moises, no? Yung tangan-tangan mo, ibato mo, binigay niya, di ba? So, ibig sabihin, kung ano man yung mga tangan-tangan mo na nakapagpipigil para ikaw ay maging masipag, whatever ministry you have, ibigay mo sa Panginoon po yan. God will use it for His glory. That's why God will use Moses. No? Ginamit si Moses para lang turuan po tayo sa mga bagay na dapat po natin matutunan. Especially yung ating tangan-tangan sa ating mga kamay. Okay? So, tingnan lang po natin na yung mga bagay na ito, o yung mga tangan-tangan po natin ay dapat hindi po tayo mahawakan po nito. Right? Hindi po yan ang magtatali po sa atin. Ang purpose po natin bilang mga Kristiyano is just Christ-like. Right? So, alam na po natin ang personalidad po ni Moises. Kasi yun lang kasi ang tangan-tangan niya. Kung alin tangan niya, yun po siya. Right? Kung ano ang tangan-tangan mo din, kung ang tangan mo, Bible, right? O dinig. Kung Bible ka, ang tangan-tangan mo lagi, you are a book, man of the book. Right? Kung ang tangan-tangan mo, siyempre, kung yun yung mahal mo, ma-identify ka kung sino ka. Pero, tangan mo, Biblia, kahit saan ka maglakad, masasabi nila, is a religious man. Or more than a religious man. Because he is the man of the book. No? In verse 2 again, sa ating pangalawang outline, ay tangan-tangan din po ni Moises ang problema sa kanyang kamay. Right? In verse 2 sa ating text. Kaya nung marinig na Moses ang tanong ng ating Panginoon, ay maaring it will stab his heart. No? Maaring lumagabog ang kanyang puso. Kaya ang tanong sa kanya, what is that in thine hand? Okay? A question, a rod, the answer. Okay? Siguro, naisip ni Moises kung ano yung tangan-tangan po niya ngayon. Kasi nung nasa Egypt po siya, ang tangan-tangan po niya, siguro nag-practice na po siya para humawak na scepter. Ito yung hawak ng isang hari. So, ibig sabihin, he was trained and educated to be a pharaoh. No? Ibig sabihin, na-train na siya para magiging hari po siya. Right? So, naalala niya ang lahat po ito. Okay? Kung siya ay nanatili sa sanlibutan at hawak-hawak niya kang ito, but now, sa kanyang condition, ang hawak-hawak niya ngayon is a dry, dead stick. No? Imagine. Okay? Kung ikaw kaya yun, ang laking panghihinayang para sa atin. Okay? Pero hindi po yan ang design ng Diyos sa kanya. At hindi rin yan ang design ng Diyos sa atin. Kasi kung yan ang design mo at nandiyan ka sa rurok na yan, baka hindi ka magiging Kristiyano. Mahirap kung maging Kristiyano. At least yung kalalagayan po natin. Right? Kaya mapalad po tayo dahil hindi po tayo ginawang hari, presidente, whatever, na mahirap maging Kristiyano. Mahirap abutin. Okay? Sa ating level lang, talagang madaling abutin ng kapwa natin nag-share ng gospel po sa atin. So, alam po natin that God knew what Moses had in his hand. No? Yung Diyos naman natin, hindi naman siya nagtatanong for more information eh. Kaya siya nagtanong eh. Hindi information ang hinihingi ng Diyos. It was an instruction.
Merong instruction na ibibigay. Kaya God was asking Moses to carefully consider the thing he held in his hand. No? Gusto lang i-consider ng Diyos na malaman ni Moses kung ano yung tangan-tangan. Okay? Kasi sa kanyang buhay ay dito nakasalalay ang tangan-tangan niyang kung ito. Right? Kasi itong rod kung itong stop na to ay nagpakilala lang na si Moses ay ito din yung magiging problema ng kanyang buhay. Okay? Kasi ito rin yung nagpaalala sometimes that he was a prince, no? During nasa Egypt po siya. Ngayon, servant na po siya. Kaya siguro, nagmuni-muni siya, sarap ng buhay niya during that time. Okay? Samantalang yung scepter, ng hawak po niya, it was reminded that he was rich. Okay? So, nung hawak-hawak niya yung rod, naisip niya, parang ito yung palatandaan na ako ay isang poor at wala man lang bagay na pag-aari. Right? So, dito ay nagpakilala lamang na si Moses ay ang kanyang buhay, no? Na naganap ay nagkaroon ng malaking potential sa kanyang pagkakataon. But now, ay isang na lamang po siyang, kumbaga sa is a nobody. Kahit sa kanyang kaisipan. Imagine, nasa likod po siya ng disyerto. Right? So, ibig sabihin, sa mga bagay na ating nakikita, right, even in our life, our sin, our past, our hurts, our negative feelings about others, ibig lang sabihin, nagbibigay po ito ng impact who we are and how we relate to those around us. Kaya ikaw, ma-identify ka. Kung yun ang mga problema mo ay nasa iyo pa, nandiyan pa, ma-identify ka kung sino ka. Okay? At kung di mo ma-determine kung paano maglingkod sa Diyos, if these all negatives allow to control your life. Okay? Yung tangan-tangan mo, mga bagay na yan, at yan ay hindi mo isinurrender sa Lord, yan ang mag-handle po sa iyo. Okay? Yung mga positive na bagay, yung talent mo, o yung kung sino ka, yung ability mo, lahat po yan, kung dyan ka nagdidepende, malalaman kung sino ka. Kung hindi ka nagdidepende sa Panginoon, at dyan ka talaga babagsak. No? Kaya dapat sa Panginoon po tayo nakadepende, hindi doon sa mga bagay na hawak ng iyong kamay. Tangan-tangan po natin. Tandaan po natin, mga kapatid, dapat ang kumukontrol po sa atin by nothing and no one but the Lord Jesus Christ. Right? Yun po dapat ang makikita po sa atin as stated in Ephesians chapter 5 verse 18. No? Tingnan po natin. Dapat ito yung ating kinalalagyan. Ephesians, o dapat ang kumukontrol po sa atin. Ephesians chapter 5 verse 18, sorry. Ano sabi po dito? And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. Now, also in Galatians chapter 2 verse 20 and Romans chapter 12 verse 1 and 2. Right? So, basahin po natin. Galatians chapter 2. Verse 20. Okay? Sabi po dito, I am crucified with Christ, nevertheless I live.
Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Okay, dapat ito yung identity mo. Hindi kung ano yung tangan-tangan ng iyong mga kamay. Another verse in Romans chapter 12. I think very familiar po sa atin po ito. Chapter 1 verse 2. Romans chapter 12. Right? Memory verse po natin po ito. Okay. Sabi po dito, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is in your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Again, what do you have in your hand? Okay. O ano yung kung saan ka nagkikling, ano yung sabihin, tinatanganan mo. Okay? Ano ang bagay na hindi mo mabitawan? O ano yung nasa iyo? Attitude ba? Activity ba? Action? Because it will define your life. Yan po yung tangang-tangang po natin. Right? The only thing that should identify the child of God is Christ-likeness. In Philippians chapter 1 verse 21. Right? Again, Philippians chapter 21 ay basahin po natin. Okay, nasabi po dito, Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Okay? So, ibig lang sabihin, kapag ang isang Kristiyano at yan ang kanyang statement at galing sa kanyang puso, it reveals your personality. Kung yan ang nasa puso mo, ibig sabihin, makikita sa'yo. Okay? Whatever it is, it controls your life. Kaya may mga Kristiyano, kahit nandito sa loob ng simbahan, ay hindi nila magawang purihin ang Diyos. Hindi niya magawang pasalamatan ang Diyos because isang Kristiyano na punong-puno ng bitterness sa kanyang buhay. Okay? May mga Kristiyano din na hindi makapaglilingkod sa Diyos. Okay? Dahil, of course, may mga something na hindi niya mapakawalan. Right? May mga Kristiyano din na sila po ay napipigilan ng kasalanan because sarili po niya, ang tawag niya sa sarili niya ay very self-righteousness. Okay? Napipigilan po ito because they think sila ay mas mabuti kaysa iba. Napipigilan because they are filled with pride over their abilities and their accomplishment. Okay? Na hindi na nila naisip na ang mga bagay pong ito ay biyaya sa kanila ng Diyos. Okay? So again, what is that in thy hand? Ano ang hawak-hawak mo sa iyong kamay? Ito yung problema. Okay? Now, in verse 3 and 5, sa pangatlong point natin, dito sa staff na tangan-tangan ni Moises, nakasalalay po dito yung kanyang potential. Okay? About his potential dun sa staff. Okay? Kaya nung tinawag ng Diyos
si Moises, no? Right? So, ibig sabihin, before, kasi maraming excuses o maraming mga dahilan. Kaya gumawa ang Diyos ng mga bagay para mapaniwala niya si Moises. That's why God uses a series of miracles para turuan lamang po si Moises ng mga katotohanan. That God will go with him. No? Na ibig sabihin, that time ay inuutosan na siya na pumunta sa Egypt. Okay? At magtatrabaho po siya. No? So, ganun din po tayo mga kapatid. No? Kailangan pa bang hintayin po natin na gumawa ng milagro ang Diyos para tayo ay kumilos at sumunod sa kanyang pinagsasabi? Okay? Now, tingnan po natin kung ano po ang kaganapan na nangyari dito. Right? Makikita po natin yung pagiging sovereignty ng Diyos po dito about that rod. Right? Sa unang kaganapan, okay, sa ating text, yung rod o yung staff becomes a serpent. Right? Naging serpent, ahas, kakaibang ahas to. Kasi natakot si Moises sa daily life niya. Sa mga ahas na na-encounter niya, hindi na siya natatakot kasi isang palo lang ng patpat na yun, patay na yun. Pero dito, tumakbo siya. Tumakbo siya. Tingnan po natin. So, after that rod becomes a serpent, ulit, naging stop ulit. And verse 3 and 4. Okay? Ito yung mga miracle na ginawa ng Diyos bago sumunod si Moses. Pangalawa, Moses had become leprous and then clean again. Nasa verse 6 and 8. Pangatlo, God tell Moses that he will be able to turn water to blood. Pangatlong miracle. Ibig lang sabihin, itong mga miracle na ginawa ng Diyos, it is a design to comfort Moses and teach that people of Israel, okay, na dapat maniwala po sila na si Moises ay ipinadala ng Diyos. Okay? Kaya gumawa muna siya ng paraan para lang pakita sa mga tao na talagang padala ng Diyos po ito. Now, si Moses was commanded to take the rod or staff and cast it on the ground. Inutusan po siya na ibato niya doon sa ground. Kaya nung ginawa ni Moses po ito ay naging ahas po siya. And he runs from the serpent. Okay? So, ibig lang sabihin, hindi po ito ordinaryong ahas. Okay? Kaya nga sabi ko, hindi po ito ordinaryo na encounter niya sa araw-araw sa kanyang buhay doon sa wilderness. Right? Kung titignan po natin sa itsura ng paraw, kung ano yung nakapalibot dito sa liig niya, matatandaan niyo po yun? Okay? So, ibig sabihin, hindi lang simpleng ahas po yan. It is a cobra. Cobra po yun kasi tumakbo siya. Okay? Anong ibig sabihin po nito? Yung cobra kasi, ito yung god ng Egyptian. They worship cobras as god sa kanilang lahi. At ito rin po yung suot-suot ni Pharaoh sa kanyang liig. It is a golden cobra around his neck. So, ipinapakita lang ng Diyos na hawak niya even any gods, small gods, na tinuturing mo ay kayang tanganan ng Diyos. Ipinapakita doon sa mga tao ng Israel at sa mga Egyptian na mas makapangyarihan ang Diyos na binabanggit po ni Moises. Okay? Kaya sa kanila, palaisipan ko ito. Kaya pinapakita lang na that God na binabanggit po ni Moises, it is very powerful than the gods of Egyptian worship.
Right? Kaya, anumang bagay na dinidiyos po natin, pinapakita lang na ang Diyos ay soberano po natin, kaya sa kontrol lang po yan. Okay? Now, here's the point. Kay Moses, yung rod was nothing but a tool, a weapon, a necessary part of his life in his hand. Nagbibigay ng tulong sa kanya to support him. It helped protect and guide his flock. Tumutulong po ito in many ways day by day in his life. Kaya yung stick na yun is just a dead, dry stick. Okay? Pero nung ibinigay niya sa ating Panginoon, it became a living thing. Okay? It became a thing of power that God used to defeat Israel's enemies and to glorify God. Okay? Pero yung tangan-tangan po ni Moses ay it works a wonderful works or wonders. Diba? Kaya kung gusto mong gumawa at kumilos ang Diyos sa buhay mo, bitawan mo kung ano yung hawak-hawak mo sa kamay. Hindi yung Bible, ha? Okay? Ibig lang sabihin, yung mga tangan-tangan mo na meron sa'yo. Pero itong dead stick stuff, ginamit po ito ng Diyos. No? It was used to confront Egyptian soothsayers. It was used to turn the waters of Egypt to blood. It was used to bring forth the plague of frogs. No? Imagine yung dead stick po yun. Kung ano ang naging kagamitan po nito. It was used to bring forth the plague of thunder and hail. It was used to cool its wind, the blue, and the plague of locusts. It was used to part the Red Sea. It was used to cause the Red Sea to come together again, drowning Pharaoh and his army. It was used to bring water from a rock in the desert. Okay? Ginamit din po ito to be victorious about Amalekites. Now, in verse 4, Moses was commanded, inutusan po siya to put forth thine hand and take it by the tail. Yung ahas, sinabihan po siya ng Diyos na hawakan mo yung ahas sa buntot. Subukan mong hawakan yung ahas sa buntot. Ayaw ko lang kung hindi ka nilingkis. Right? Kapag nanonood ka ng YouTube, di ba, pag nanguhuli ng ahas, walang nanguhuli ng buntot. Kundi pulo. Okay? It's a dead threat kapag hinawakan mo yung snake sa kanyang buntot. Okay? Kaya dapat sa ulo inahawakan. Diba? Kaya bakit sinabi ng Diyos po yun? Samantalang delikado po yun. Bakit? What do you think? Tinuturan lang si Moses na magtiwala sa Diyos. Okay? Tinuturan lang tayo na we could trust the Lord and we trust God that that take care of us. Okay? Yun po yun. Kaya nung hinawakan ni Moses at sumunod, hindi siya ginit eh. Hindi naging bumalik ulit sa pagiging stick. Diba? Naging patay ulit. So, after that, of course, siyempre, iba na ang tingin ni Moses po yun. Iba na ang kanyang pagkatingin sa stick po yun. Diba? Sa atin din, mga kapatid. Right? God took that stick. Ibig sabihin, nung inalis po ng Diyos po yun. Okay? Ano kaya ang mga nawala at inalis ng Diyos sa kanya? Inalis niyo yung kahinaan po niya. Inalis po yung kanyang powerless, dead, drastic, at ginamit po ito in a mighty way. Why? Because Moses yielded it to the Lord.
Kaya bumalik sa kanya at nanatili sa kanyang kamay yung stick pong yun. At nakita po niya kung paano kumilos po ang Diyos. Okay? Why? Because he yielded to the Lord. Okay? He was freed from its power over him, and he was free to use its power for the glory of God. Kaya, mga kapatid, ano man po yung mga bagay na tangan-tangan po natin, give it to the Lord. Okay? Para maggamit po tayo ng Diyos in a mighty way. Hindi ko alam kung ano yung tangan-tangan po ninyo sa inyong mga kamay. Hindi ko alam kung ano yung mga yan na tangan-tangan po ninyo. Okay? Kung yan ang tinatanganan mo, bitawan mo yan. Just go and yield it to the Lord. Why? Because it is an hindrance in your life as a Christian. Kapag hindi mo binibitawan po yan. Right? Hindi, tatalian ka niyan. At maraming magiging epekto niya. Everyone affects, no? Maapektuhan ang lahat. Okay? Especially, of course, sa simbahan, our family, our friends, everything you touch in your life, everything that touch you, maahawahan at maapektuhan lahat po yan. Okay? We have to surrender. Kung yan ay kasalanan, abandon it. Okay? Refuse. If you refuse to abandon, ibig lang sabihin, inaayawan mo ang biyaya ng Diyos. Ibig lang sabihin, God is dead in your hand. Right? Pero kung ibinigay mo yan, at yan ay kinumpesan mo, okay? At pinagsisiyan mo, means it becomes an opportunity for Him to display His grace, His forgiveness, and restoration. Right? Ibig sabihin, lahat ng mga bagay, bitterness, or any, okay, na nagbibigay sa'yo, or mga bagay na patay o did stick in your hand. Pero kung yan ay ibibigay mo sa Diyos, He is able to deliver us from that bondage. And God always ready to restore us and a place of blessings. Right? Kaya pakawalan natin, no? Ibigay. Ibigay po natin. See, nung binigay po ni Moses, ginamit na so many different miracles and wonders. Kaya, again, kung meron ka mang bitterness for the past wrong you feel, at yan po ay hanggang ngayon, tandaan mo, that is a dead stick in your hand. But when you bring that thing to God, of course, God is always ready to free us from that bondage. Okay? At tandaan po natin, upon the restoration, after restoration, there is a blessings. Right? Yung mga blessing po na tumutugon kaagad. Kaya maraming mga bagay, no, na did stick sa kamay po natin. Bigay mo yan sa Diyos para magamit tayo. No? Sometimes there's sorrow in our life. Ito po ang umuhubog sa buhay po natin. At yan po yung nagnanakaw ng ating kasiyahan sa buhay po natin bilang Kristiyano. Kung meron ka niyan, that is a dead stick. Bring it to the Lord. At tuturuan po tayo kung ano yung gusto ng Diyos. Right? And of course, again, Romans 8:28, yan po yung naging kasagutan po niyan.
Right? Or anything na iniisip mo, your ability, your proudness can be a dead stick in your hand. Diba? Lahat po yan. Yung mga tangan-tangan mo ay puro mga dead stick yan. Right? Kung yan ay isusurrender po natin sa Panginoon, tandaan mo, it becomes a channels of blessings again. Even your accomplishment, it is also a dead stick in your hands. Huwag yan ang tanganan mo. Tanganan mo ang Panginoon. Huwag kang tatangan po dyan sa mga accomplishment mo kasi may mas mahalaga pa. Kung tinanganan mo ang Panginoon more than that accomplishment, you will see even greater things in your future. Hindi dahil natatapos yung accomplishment mo. Now, mga kapatid, ay dapat po natin maintindihan that we hold in our hands either a burden or a blessing. Depende na lang kung ano po ang gagawin po natin. Kung yan ay tatanganan po natin, kung yan ang tatanganan mo, problema po yan. Pero kung yan ay bibigay po natin sa ating Panginoon, ay kayang-kaya kanya to be a potential to you. Okay? Magiging potential po sa iyo para ikaw ay magamit. So, tandaan po natin, lahat ng tangan-tangan po natin sa ating mga kamay means yung mga bagay na nasa puso po natin ay ito po ay makakapagpipigil sa buhay po natin. Right? Makakapagpigil po yan sa paglakad mo sa Diyos, sa family mo, sa simbahan. Kapag yan ay hindi mo isinurinder at itinangan sa Diyos sa kanyang soberanong control, magiging malaking problema po yan. Okay? Sometimes God, minsan ang Diyos hindi kumikilos sa loob ng simbahan because there are Christian na mayroong tangan-tangan po nito. Okay? Katulad ni Moises, isinurrender po niya those dead stick to the Lord. Okay? Anong nangyari? Bilos po ang Diyos ng buhay. Kaya dapat, i-deal po natin po yan. I-deal po natin yan sa Panginoon. Now, as we close, nung si Moises ay umakyat doon sa bundok, at dala-dala niya again yung dead stick. Okay? At dala-dala niya po ito 40 years. Okay? At ginamit po niya ito in more than 40 years. All the time. He used that stick. Okay? Pero tandaan po natin, this stick identified him. Stick controlled his life. That stick said, all you. Okay? Para sa atin, tandaan po natin. Okay? Yung stick po yun ay nagpaalala sa kanya na siya po ay man's sheep. Okay? Pero that stick was a problem for Moises. Pero hindi niya na-realize na yun pala ay magiging daan para magamit din po siya ng Panginoon. Okay? So, kung titignan po natin sa buhay po ni Moises, kapag hindi siya nagdepende o nag-yield sa ating Panginoon, mananatili po siya at tatanganan po siya sa kanyang hawak-hawak. Right? Hindi niya alam na gagamitin siya ng Diyos. Okay? Kung hindi niya sinurinder po 'yon, hindi niya malalaman na gagamitin po siya ng Diyos. Okay? Tandaan po natin, mga kapatid, what is thine? What is that in thine hand? Okay, ano yung dala-dala mo ngayon? Ano yung tangan-tangan mo ngayon? It defines you. Right?
Okay? Kung meron mang mga kasalanan na ikaw ay dala-dala ngayon, bigay mo sa Diyos. Pagkat hindrances po yan. Right? O mga bagay, talent or ability, kung saan ay nagpupuno sa iyo ng kayabangan, at po ay tangan-tangan mo sa ngayon, give it to the Lord. Okay? Kaya tingnan po natin ang buhay po natin bilang mga Kristiyano. Kung ano yung tangan natin sa ating mga kamay, may it hold your hand. Tandaan po natin, maybe it dominates and control our life. Right? Kaya take time, take the opportunity to surrender. Throw it down and let God have it. Ibigay mo sa Diyos. Kaya ang Diyos ang gumawa po niya. Bahala po siya. Kaya ang buhay po natin, either about a dead stick or a powerful Savior. Okay? What is true in your life and mine will be determined how much are we willing to place into His hand. So, biglang sabihin, bring it all. Bring what you hold in your hands and cast it down before Him. Let Him take that liability, okay, and turn to it into an asset for His glory. Itawan mo yan. Bigay mo sa Diyos. At gagawin niya po yan for His glory. Magiging asset po natin. Like Moses. No? Ibinato niya. Ibinigay niya sa Diyos. Sabi mo na lang. Dakilang Diyos, salamat po muli sa mensahe na aming napakinggan. Kilala niyo po kami at sino po kami. Alam po ninyo ang aming kahinaan. At alam po ninyo kung hanggang saan ang aming hangganan. Kaya we surrender, Lord. We submit it to you, all the things. Mga bagay na tangan-tangan po namin. Things, Lord, yung mga bagay na umahadlang para kami po ay totally ay magamit. Kaya we surrender it now, Lord. At alam niyo po yun, Panginoon. Hindi po naman masabi totally faithfully, pero you know it, Lord, na sana ma-convince po kami or makita po namin o Diyos mga bagay po ito. Maaring natabunan na, maaring nakalimutan po namin ang mga bagay po ito. Pero this night, Lord, ay muli mo pong ipinaalala po sa amin. At iniimbitahan niyo po kami na ito po ay ibato namin po sa iyo. Maaaring matagal na ito, O Diyos, na hindi po namin napapansin. Which sometimes ay nagbibigay po ito sa amin ng tagtuyot ng aming kaluluwa at espiritu. Kaya salamat po, O Diyos, at muling nabungkal po ito, Panginoon. Lord, alam po ninyo, masipag po kami sa lahat ng bagay. Sa aming pag-aaral, sa aming devotion, sa aming prayer. But there is something that we hold in our hands. Kaya salamat po sapagkat kinalkal mo po ito, Panginoon. Alam niyo po, Lord, ang huling po namin to be Christ-like. Maging katulad po ni Kristo. Kaya salamat po, Diyos. Dapat ang mensahe po nito, maaaring question po sa amin. O maaaring natigatig po kami. Dahil ito po yung aming perception sa aming pagiging Kristiyano. That we are holy, more than them. Kaya sana, Lord, from time to time, make us humble. Makita po namin ang aming sarili, Lord, yung humility at handang sumunod sa mga bagay o Diyos na pinag-uutos po ninyo sa amin.
Yung tanong mo po na what is died in our hand, it's just a piece of brand Lord. Pero malaking bagay po ito, Panginoon. Deed stick, kung saan sa gabal po ito sa buhay Kristiyano po natin. Maraming salamat po, Diyos. Magpalain po ang iyong mga anak. Salamat po sa kanilang kasipagan. Kahit ito po against our nature, dahil mas gusto namin magpahinga. Mas gusto namin, Lord, higa lamang. Pero hindi po yan ang design po dito sa amin. Dinesign niyo po kami, niligtas po niyo kami from good purpose, from highest purpose, Lord, bilang mga anak mo, bilang mga Kristiyano. Kaya nga niyo kami ginawang ilaw kasi ng sarili ko na. Diyos, salamat po. Ito po ang sa pangalan